Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, kahit na lang ng subscribe button. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. If you want to book a personal reading, yung tarot reading ang available dyan, si Jing Tarot Reader. Feel free na makipag-connect sa kanya. And here's my TikTok, Facebook page, at Gmail. Yan, pwede ka dyan mag-inquire regarding personal reading. I do have palm reading and astrological reading. Kung gusto mong malaman yung mga bagay na may kinalaman doon or mag-inquire regarding doon, may mga admin ako na mag-assist sa inyo. So, if you are willing na mag-wait ha, kasi marami pa pong naka-line up ngayon. So, makipag-connect na lang kayo sa kanila. So, this is the page. Sa Facebook page, ang i-search niyo yung hashtag. So, sana makuha ko yung energy mo. Let's start, Virgo. Okay, one last shuffle na lang ha. Pa-comment na lang po dyan sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita ng suporta, pagmamahal. At nagaganahan po ako mag-reading pag may mga naka-comment dyan po sa baba. Love reading for you, Virgo. Queen of Wands and Three of Wands. Okay. I can feel a lot of, intensity sa'yo. No? And with the Magician, this is you. This is you, Virgo. Parang, nadidismaya ka eh. Hindi lang sa, if this is not you, this could be your person. Pwedeng ito yon person mo. There's a lot of fire energy here. A lot of passion dito sa taong to. Dismayado ka in a way na pwedeng feeling mo na loko ka or masyado ka nang nag-ano sa sarili mo. Masyado ka nagmadali or maybe some of you is going through a lot of awakening right now. Pwedeng nagigising ka about what is happening sa buhay mo ngayon. And there's this feeling na parang the Queen of Wands, there's something in the past na parang ang hirap kalimutan or someone in the past na ang hirap kalimutan and maybe you feel like naka-move on ka na but part of you is like, let's say naka-move on ka pero nandun yung naalala at naiisip mo pa rin tong person na to so you're still thinking about this person. Tapos the more na naiisip mo yung person na to, the more na parang nagigising ka sa situation mo ngayon na parang hindi ko to pala gusto, parang ayoko pala nito, parang ganun. And then you are the judgment. Yeah, you're having awakening, huge awakening right now sa situation mo. And Virgo, you might be manifesting love, family, relationship with a person. Yeah, the Hermit is here. This is Virgo energy na may kinalaman sa Death card. This is Scorpio energy. Pwedeng something in the past or someone in the past or maybe things ended between the two of you. And then ngayon parang you are someone who is very traditional, no? Pwedeng sa tradisyon mo, sa kultura ninyo, pwedeng you are someone na parang as much as possible ayaw mong maging mali or malas or ayaw mong gumawa ng mga bagay na hindi aakma sa kung ano man yung mga pinaniniwalaan mo noon. But now it feels like you want to take the risk, no? About something, about someone, and you're still thinking about this person na hindi mo akalaing mamahalin mo ng ganito. Hindi mo akalain na, na hanggang ngayon maaalala mo. I can see the word or the name Jack. Jacqueline or I can see also the name Roel, Russell. Pwedeng that is the name of your person or you or may person na both of you is connected dahil because of that name, because of that person. Okay, so nakikita natin you love this person, nakikita mo na yung pagkakapareho ninyo, yung qualities ninyo na pwedeng in the past hindi mo yun nakita because of too much pag-intindi or pag-iisip about sa mga bagay na nakagawian mo, nakalakihan mo, or maybe pinilit mong ipaniwala sa sarili mo, pinilit mong I can see a mirror. So I don't know if this is a twin flame connection. This is like a mirroring
image na particularly yung mirror mismo or salamin mismo ang nakikita ko kasi. So, it's like a person who is mirroring you. That 4 of Wands and the 8 of Coins is here. So, this person is working out yung kanyang stability, yung kanyang home, yung kanyang money. So, this person is also moving on with the 6 of Swords. The person that you're dealing with, nagtatry siya mag-move on. And the Knight of Wands is here. Either naka-move on na siya with another relationship, and this person is already happy, focusing na lang sa kanyang career, focusing sa kanyang money. Or this person is nasa stage pa lang siya ng pag-move on because pwedeng naisip niya na wala naman siyang mapapala na dito sa connection ninyo, sa relationship ninyo, or sa iyo mismo. And so this person is like, and why would I think about this person? Why would I, bakit pa? 'Di ba? Parang ganon. Kung nasa stage siya ng moving, alin man doon kasi pwedeng nag-move on siya or naka-move on na siya. And then this person is pwedeng tinatry niyang ayusin ang kanyang finances, kanyang career. Nandito siya talaga, ginagawa niya talaga lahat ng best niya. And I feel like you're dealing with someone who is currently in a hot place or nasa mainit na lugar, or someone who is pwedeng part of this person's work or career is hindi niya gusto or hindi niya talent talaga, pero tinitiis niya or pinipilit niyang, kumita doon. Maybe there's a business or a career na parang itong person na to, hindi ako to, or hindi ko to skills or what, but this person pinipilit niyang trabahuin or gawain. And yeah, the 4 of Wands, this is showing to me as a very stable person. Siya yung tipo ng tao na magbibigay talaga ng stability, not only sa sarili niya, but the people around this person, pati yon bibigyan niya ng stability. And siya yung tipo ng tao na pwedeng magbigay din ng stability sa'yo, wherein pwedeng nakikita niya yung mga bagay na kailangan mong ayusin sa sarili mo para maging mas stable ka pa. That kind of person. Kasi yung person na to, aayusin ka niya according sa kung ano yung tingin niya mas mag-workout para sa'yo. Kasi minsan, alam mo, minsan kailangan natin ng coach sa buhay natin. Kasi hindi natin nakikita yung yung sarili natin. Minsan ang nakikita natin or ang ginagamit natin is yung puso natin, 'di ba? Hindi na tayo nakakapag-isip masyado, and yun ang nagiging dahilan. And then this person, siya yung tipo ng tao na nakikita niya yung situation mo, or kaya niyang sabihin sa'yo saan ka mag-excel, ano yung mas okay para sa'yo, pwedeng ganun. And this person can help you with regards to that. Kasi siya mismo, may mapapatunayan siya hindi naman siya magsasalta or magagawa ng advice, magsasabi ng hindi niya nakikita yung resulta agad. Okay? Siya yung ganon. Okay. Emotion ninyo sa isa't isa. 10 of Pentacles is here. The 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, the Judgment is here. And the Queen of Cups. Okay, bottom of the deck is a 3 of Pentacles. Emotion mo para sa kanya is that I feel like you are naaasar. Naaasar in a way na parang nakakainis naman tong taong to, bakit napaka-attractive masyado. Parang ganun. Bakit kasi ang ano niya, either pwedeng nagpakita siya ng emotions sa'yo in the past na naging dahilan para sa'yo na parang lumambot ka ng konti, na parang, alam mo yun, yung parang dapat hindi ka kikiligin pero kinikilig ka, parang ganun. Or parang hindi mo dapat siya maiisip pero because of this action, particular action na ginawa ng person mo in the past, ito yung naging dahilan para sa'yo na isipin itong person na to, yung mga past action niya na wherein naging open siya ha. I'm not talking to someone na hindi naging open yung person mo. Maybe baliktad. Maybe this is your side kasi some of you, ito yung side mo. Pero yung iba sa inyo na yung person mo is naging open sa'yo, naging naging bukas siya sa lahat. Sa kamay niya, kumbaga, this person is willing to accept you kung ano ka man or what. Or this person is nagpakita sa'yo ng mga pang-aasar or pagpapakilig na parang sa'yo naging effective siya. Hindi mo man pinakita yung reaction mo, but I can see there's a lot of
pag-hide ng pag-hide ng ngiti sa puso mo, and sa facial expression mo could also be na naging dahilan para lalong the more na kinikimkim mo, the more na hindi mo masabi yung totoo na gusto mo siya, the more na parang, hala, ang hirap pala, parang gano'n. Na tinry mo maging matigas tinry mo, pero ang bigat, parang gano'n, ang bigat sa pakiramdam na hindi mo mai-open yung emotion mo sa taong 'to. Alam mo yun, yung parang, the feeling that I am getting right now is that, alam mo yung nanonood ka halimbawa ng scene na nakakakilig sa movie, and then, you are beside your magulang, 'di ba? Or nanay, katabi mo. Imagine yourself watching a movie. Well, I'm not talking to nanay na okay lang na kilig-kilig or what. The nanay na parang strikta. And then, deep inside, dun sa scene is that kinikilig ka talaga. But hindi mo pwedeng ipakita yung action o yung emotion mo sa nanay mo na yun kasi nakakahiya. Parang ganon. So, ganun yung feeling. Kim-kim na kim-kim yung pagkakilig mo. But, I don't know why, bakit sa movie ako nagbabase, literal na sa movie. Yung iba sa inyo, pwede sa movie or sa palabas ka na lang kasi kinikilig. Na hindi mo akalain nakikiligin ka pa sa isang tao. Pwedeng ganon. And, that is so weird. Guys, that is so weird. I don't know kung mahilig ka rin manood ng movie or what. Palabas sa TV. I'm sure some of you makaka-relate sa part na yon. Ako kasi hindi ako mahilig manood sa mga ganyan-ganyan. Well, I like watching movie or pero ayoko na may mga scene na maaapektuhan yung emosyon ko. Well, nakukuha ko kasi yung emotion din nung nandun. Tsaka, I don't know. Maybe. Maybe pag what I like is watching cartoons yan, animation. Kasi wala ako hindi ako kinikilig doon. Ayoko ng kilig yan, my gosh. Oh, anyway, balik tayo sa reading. Okay. So this person is in love with you, with the judgment. Kasi sinabi ko kanina, nagmo-move on. Yung moving on naman kasi minsan hindi naman ibig sabihin magmo-move on sa nararamdaman na hindi ka na niya mamahalin. Parang moving on in a way na pwedeng nagmo-move on lang siya sa sakit. Nagmo-move on lang siya sa expectation. Nagmo-move on lang siya sa parang maybe sa past, sa inyo, sa pag-expect sa'yo, ganun. Pero yung emotion nandun pa rin. Pwedeng this person still loves you. This person is maybe committing with someone else. Pwedeng ganun. Nakikipag-commit siya with someone else. Pero sabihin na natin, ako mature na emotionally . Alam kong mahal kita. Pero kung hindi pwede, kung ayaw mo, or maraming rason sa'yo, kasi this person, the way I see this, with the 8 of Pentacles, siya yung tipo ng taong matiisin. Siya yung tipo ng taong nagagawin ko, ipupush ko yung bagay na gusto ko kasi gusto ko yun. And life is short. Life is short. 'Di ba? Parang, wag naman dumating sa point na umuugod-ugod na ako. Tsaka ka pa lang, 'di ba? Parang ngayon, pwede pa naman. Parang may ganon dito sa taong to. Well, the way I see this is that you are the one who is in denial dito sa connection, ha? Pero kung hindi ikaw yon, pwedeng yung person mo yun. Kasi sabi ko nga, pwedeng magkabaliktad-baliktad ang roles, depende sa nare-read ko. Alam mo, komportable akong kausapin ka ngayon. I don't know why. This is like, hindi ko na mabilang, pero tinry kong bilangin. Sorry guys, mahina ako sa number. Pero sobrang komportable akong kausapin kayo ngayon. And I feel like I'm talking to personal, or this feels like a personal reading. Or parang isang tao lang yung kausap ko. Like I'm talking to you. Ang weird kasi ngayon lang ako naka-experience ng marami na rin, pero feeling ko ngayon lang ulit, nakaramdam ako ng parang
ang sarap mo kausap dito sa ganitong klaseng setup. Well, doon sa mga matagal na nanonood sa akin, alam nila yung difference ng ganitong setup sa pag nakaharap sa akin yung camera. Okay, medyo masarap kausap. I don't know, dito sa setup na to, medyo na-feel kita ngayon. Okay? So, maybe you are someone I knew, kilala, or kilala mo ako personally, or maybe nakita mo na ako ng personal, nakapag-usap na tayo ng personal, narinig na kita, narinig mo na yung boses ko na sa phone or what. But, sa phone? Bakit sa phone? Bakit may nakausap ba ako sa Anyway, yeah, sobrang komportable mong kausap ngayon. So pwedeng nakita mo na ako, nakilala mo ako or what. Anyway, balik tayo sa reading. Habang sinasabi ko yun, parang nasaktan ako ng very light. Why? Some of you pwedeng nasasaktan ka. Bakit? Ano meron? Tell me about the 10 of Coins. Ace of Swords and the Queen of Swords. Okay. Yeah, you are in denial pagdating sa emotion mo. In denial. Bakit? Ba't kailangan mong i-deny? Yung iba sa inyo, nakatingin ka dito sa 10 of Pentacles, which is money, material things. Ano yung nagbibigay sa'yo ng comfort, di ba? Ano yung komportable ka? Well, sometimes, kailangan mo kasing umalis sa comfort zone mo to know kung ano yung naghihintay sa'yo sa new beginnings mo, or new beginning na naghihintay sa'yo. What if yun pala yung mas maayos, yun yung mas maganda, yun yung mas okay para sa'yo. But, nasanay ka na kasi dito. Diba? Nasanay ka na sa kung ano yung nakagawian mo, mga ilang years na yung iba sa inyo, nasanay ka na sa ganyang ginagawa mo, and then natatakot kang magkaroon ulit ng new beginning for it. But guys, walang permanent sa mundo, change lang. 'Di ba? Change lang ang permanent sa mundo, pagbabago. So if you're not open for changes, baka magulat ka na lang, mundo na or yung universe na ang gumawa ng pagbabago para sa'yo. And are you ready? Wait lang, inaayos ko yung aking upo. Masakit ang aking balakang. Okay. Sorry nga pala, madalang ako makapag-reading ngayon. Marami pong naka-line up ng personal reading. And I'm very thankful dun sa nagpa-line up, nagpa-schedule. But I'm trying to do my best na makapag-read pa rin sa channel para, mabigyan pa rin ng guidance yung iba. So anyway, you do have your Ace of Swords, Queen of Swords. As much as possible, you are trying your best na wag isipin tong person to. Pero ang hirap eh. Alam mo yan, ang hirap hindi isipin tong taong to. You want to reach out, you want to talk to this person, gusto mo mag-reach out siya sa'yo, pero paano? 'Di ba? Ikaw yung nagka-cut off eh. Bakit siya magre-reach out? Paano niya gagawin yun? Yung tanong. The way I see this is you are the one cutting off. You are the one na you try your best na mag-focus sa career, sa money, sa lahat ng meron ka ngayon. And but, you do have your 7 of Coins, nothing is happening, walang kagalaw-galaw, walang nangyayari. Okay? Walang nangyayari. This is a very stagnant energy. It's like you waiting on the fruit to fall sa puno. 'Di ba? And this is like you, kung pagdating dito sa connection mo with this person, naghihintay ka na kusang ibigay sa'yo. The love, the person, paano kung hindi ka naman gumagawa ng action? Paano mo pipitasin yung bunga ng puno? Let's say the bunga is the person that you really do like, and this is that person. Gusto mo yung person na yun eh. Paano mo makukuha yung taong hindi mo naman ginagawa ng paraan para makuha? May nakaupo ka lang, naghihintay, or you're just waiting. Pero it's impossible. The way I see this, yung fruit dito, mga nakatali yan, tsaka, hello. Kailan mo pipitasin? Kailan mo kukunin? Kailan mo pupulutin pag bulok na? Pag wala na? Pag iiyak ka na lang? I'm just saying. Life is short.
Inuulit-ulit ko yun. Kasi baka hindi mo alam. Diba? I'm sure some of you naka-experience na ng near-death experience. And if that is you, this is your reading. I'm telling you. Kailan pa? Kailan pag huli na? Pag wala na? 'Di ba? Ace of Cups, mahal mo yung tao. Mahal mo yung tao, wala ka lang ginagawa with the Four of Swords. Wala ka lang ginagawa. Mahal ka ng tao, pero pwedeng may ginawa siya, pero hindi mo, parang wala lang. Ginawa niya, tapos hindi mo pinansin, wala kang ginawa. 'Di ba? Wala. I don't know, you could be a fixed sign or napakalakas ng fixed sign sa iyong chart. Fixed signs are, well, ano nga pala yun, wala sa loob ko. Fixed sign in astrology, it's the signs that, they are fixed. Pag ganun, niya, walang kagalaw-galaw. They are natatakot sa mga changes and hindi naggagawa ng mga, hindi sila yung nag-start ng mga bagay-bagay. They are fixed. Kung saan yung nagbibigay sa'yo ng comfort, sa comfort zone mo, nakaano ka dyan, yan lang. Anyway, pasensya ka na, may pagkaulyanin ako. Hindi pala may talagang ulyanin po ako. Sabihin ng iba, bata pa lang ulyanin. Sabihin na ng iba, guys, pinanganak na talaga akong ganito, wala na tayong magagawa doon. Ganun talaga, wala tayong magagawa doon. Ulyanin talaga ako. Okay, anyway. Nawala ako. Baka hindi mo kilala masyado pa sarili mo. Anong gusto mo bang mangyari? Alamin natin dito. Yung iba hindi pa nagagalugad yung kanilang subconscious mind. You want reconciliation. 3 of Cups, this is reconciliation. And you want strength card, Leo energy. You want to have fun. I feel like you want to have a child dito sa taong to. Kung may edad ka na, well, sorry. Huwag mo kunin yung part na yon. Pero gusto mo magkaanak sa taong to, gusto mo ng anak, gusto mo ng Leo is about child. You want to have fun. You want to, kiligin. You want to see this person in person. You want to be happy with this person. Don't deny this, okay? Itong part na to. Huwag tayong magpakabata dito sa part na sasabihin ko. I'm sorry kung bata ka pa. Well, you shouldn't be watching this. Ngayon, if you are fantasizing about this person sexually, this is your reading. Okay? This is a confirmation. Okay? Sabi ng iba, hindi na ako nagaganon. Don't take that message. Simple lang. Okay? So, what will happen? Yeah, you want something to end here with the Tower. Hindi ko alam kung ano yon. Honestly, wala akong nakikita dito. But it could be another relationship. It could be ending regarding some kind of lost of either gusto mong mawalan ng work or career itong person na to or vice versa. Why would you think of that, na mawalan ka ng career? Pero some of you pwedeng ganon, and then this person magbigay siya ng offer, so you want this person magbigay ng offer sa iyo to have this reconciliation between the two of you. Pwedeng ganon, alin man doon. Wala tayong particular sa part na yon, pero nakikita natin ang malinaw. Gusto mo ng reconciliation, gusto mo ng anak, or you want to be happy, you want to be creative with this person. So
Honestly, ngayon, I just saw the astrological chart ng planets ngayon. Hanggang November, hanggang December, bago mag-end yung 2025. If you are in a twin flame, 2024, and early months of 2025, I'm just saying mga January, yan, ganyan. Mga January. Hindi pala early months, mga hanggang January lang ng 2025. Yung placement kasi ng planets doon, may mga twin flames na magkakaroon ng reunion, reconciliation is iba eh. Pag sinabi natin reconciliation, magkikita kayo pero magdaalis ulit. But when I say union, you two will become one. So a lot of twin flames are going to, magkakaroon ng union or complete ending or separation. Not all twin flames are meant to be. Let's just face the fact. Yung iba sasabihin, twin flame kami, talagang meant to be kami. Oo, pero may choices pa rin tayo. We do have freedom. Although sabihin na nating meant to be kayo, pero may closure. Okay, yun ang maganda doon. If you don't want to complete the cycle or ayaw nyo in this lifetime na magkaroon ng union and yun complete ending of a connection is possible. Pero nandun pa rin yung pag-iisipan nyo sa isa't isa. It's just that nandun na lang yung acceptance na wala na talaga. Hindi kaya. Parang ganun. And it is up to you. It is up to the both of you. Okay? So, this could be a twin flame connection, honestly. Doon pa lang sa nakita ko agad kanina na mirror. And this could be a reading. I mean, baliktad na mirror pa nga ang nakikita ko. I don't know if you're using the mirror na nakabaliktad siya. Nakabaliktad na wherein yung taas is nasa ibaba. Ayan. I don't know. I just saw a mirror. Yeah. So anyway, what will happen in the future for the both of you? The Page of Cups, the Death card, and the Knight of Coins. Page of Swords, Four of Coins, and the Hanged Man, Five of Cups. Okay. Well, your person, nakikita pa rin natin doon yung honestly, yung ending is not that good for everyone. Nandun pa rin yung person na ito na although nag-move on siya, the waiting is still there, pero nagiging one siya with the nature, like maybe ina-accept niya yung kanyang purpose, ina-accept na lang niya yung sarili niya, and if you're not coming with me, then don't. I don't know. I don't care. Parang ganon. Well, I care about you a lot, pero wala eh. Wala nga namang ipilit ko. Ganon. And then you, on the other hand, with the Page of Cups, you have to be mature emotionally. Kasi emotionally, hindi ko nakikita na matured ka eh. The Knight of Coins is here. You're someone who is thinking of material stuff. And then that pag-iisip ng mga material na bagay could bring you the ending na hindi maganda para sa'yo. You might lose this person. And with the Five of Cups, nakakita tayo ng kalungkutan from you. Or might be sa'yo na lang. Kasi why? Kasi especially if you're the one na being in denial with regards to your emotion, with regards to your person, ikaw yung nakikitaan natin ng kalungkutan. Kasi yung person na to is willing na mag-invest or willing to, this person pwedeng pinakita niya lahat sa'yo, naging vulnerable siya, naging open siya pagdating sa emotions niya, etc. Even finances niya is in-open up niya sa'yo, but you're not the one you want it but hindi mo in-accept or hindi ka naging totoo sa sarili mo. You are not yet, either you're not yet ready emotionally, financially, or sa isip mo, this is
not what I want, or this is something na hindi naman ako mapapasaya. But it turned out na parang mali ka doon sa ginawa mo, or mali yung nakita mo doon, because that's what you truly want. Hindi mo lang alam kung paano i-accept. Okay. Clarify the Hanged Man. Sa totoo lang, itong person na to, nahihirapan siya or mahihirapan siya in the future without you, kasi kailangan niya pa rin ng tulong mo. This person wants you, want to be with you. Pero, kakayanin niya. May mga bagay siyang kinaya na kahit wala ka na, kinaya naman na niya. Pero mas madali lang sana kung nandyan ka. And in the future, I can still see na nangyayari pa rin or tinutuloy niya pa rin. King of Wands is here and the Three of Coins. I can see a lot of replacement. So, kung wala ka, there's a replacement. Or if you will not, kung hindi mo gagawin yung action na dapat mong gawin, I can see this person na nagagawa ng action regarding sa kung ano or sino to mga taong i-replace niya sa dapat pagkakatayuan mo or dapat position mo sa buhay niya, whether may kinalaman sa money or may kinalaman sa puso niya or sa buhay niya. I can see another replacement. And hindi man siya ganun ka perfect or hindi kaayos yung replacement, but still there is something na na magiging replacement mo sa buhay niya. What will happen in the future? Last message for you. 9 of Coins and the Ace of Cups. Binabalik ka lang sa reading eh. 7 of Coins. Near future, the love is still there, pero nasa sayo yung new beginning. Ace of Pentacles, Ace of Cups. Anong new beginning ang gusto mong mangyari sa buhay mo? There's a lot of new beginning actually, pero nasa choice mo yan eh. Ayan, nakikita natin 4 of Coins, wala ka talagang action regarding yan. Bahala ka. Thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. Please do comment down below. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe yan, pa-subscribe na lang. At yung mga hindi pa nakaka-follow sa page namin sa Facebook, well, sana makita ka doon. Nakakalungkot naman kung hindi mo ako ma-follow. Natutuwa kasi ako pag marami ng followers. Yes. Feeling ko nakakatawa kasi ang daming sa akin, nakakasubaybay, o, di ba? Sana i-follow mo sa Facebook. Madali lang naman, i-search mo lang Virgo Philippines and then i-click mo lang yung follow, like button. Matutuwa ako. Sobra. Maraming salamat po. I love you all and bye-bye.